Bilang pagkilala naman sa selebrasyon ng International Day of Persons with Disabilities 2025, inilaan ng Social Welfare Department ang 1% posisyon para sa mga persons with disabilities o PWDs. Layon rin nito na mapalawak pa ang sektor ng DSWD para sa kanilang mga beneficiaries na PWD. Narito ang detalye sa report ni Criza Lopez. Nagsama-sama ang mga empleyado kasama ang mga benepisyaryo ng Department of Social Welfare and Development na may espesyal na pangangailangan bilang pagdiriwang sa International Day of Persons with Disabilities 2025. Binigyang diin sa pagdiriwang ang pagiging bukas ng ahensya na tumanggap ng person with disabilities para sa kanilang kakayahan at abilidad na makapaglingkod sa publiko. Nais palakasin at paramihin ng DSWD ang kanilang mga empleyadong persons with disabilities o PWDs. Layunin nito na mas lubos na maunawaan ng tanggapan ang iba pang pangangailangan ng sektor. Si Attorney Anthony Mark Emocling, isang visually impaired, ay nagsisilbing Legislative Liaison Specialist ng DSWD. Isa siya sa mga gumagawa ng position paper para sa tanggapan at nagsisilbi ring kinatawan sa mga legislative hearing. Sa very welcoming na pinangungunahan ni Secretary Rex. And syempre po nung una, curious sila kung paano ako magtatrabaho, kung paano ko babasahin yung mga documents namin. So, na-explain ko lang na gumagamit ako ng screen reading software. Siya yung nagbabasa sa akin sa computer. Siya rin yung tumutulong sa akin para mabasa ko yung mga bills, yung paano ako gumawa ng mga documents. Ayon kay Attorney Emocling, mahalaga na may kinatawan ang PWD sa mga tanggapan ng gobyerno upang maiparating ang mga pangangailangan ng kanilang sektor. Kasi mas nabibigyan tayo ng boses para mabigyan din ng boses yung community natin. Kasi nung pumasok ako ng DSWD, alam ko na hindi na lang yung sarili ko yung rine-represent ko, kundi rine-represent ko rin yung community na pinabibilangan ko. Pahayag ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, bilin ni Pangulong Marcos na walang maiiwan sa pag-unlad ng bansa, kasama na rito ang vulnerable sector na PWDs. Isa sa mga utos ng ating Pangulo ang siguraduhin na mabigyan ng tama at sapat na tulong at serbisyo ang sektor ng persons with disability. Sa ilalim ng Administrative Order No. 11 Series of 2025, layo nitong gawing permanente na at least 1% ng lahat ng regular at non-regular positions ay nakalaan para sa mga persons with disability. Sa amin po, kagaya ng nabanggit namin ni Secretary Rex Gatchalian, bahagi ng ating Administrative Order Series of 2025 ay capacity building component. Kasi mahalaga na lahat po kami nakawali ng DSWD ay nauunawaan yung sitwasyon po ng mga person with disability so that we could work seamlessly with them. Samantala, kinundena ng tanggapan ang mga content creator na ginagawang content ang kalagayan ng mga PWDs. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, huwag gawing entertainment ang kapansanan ng mga kababayan. Bagkus, dapat unawain at tanggapin ang kanilang kalagayan nang sa gayon ay mas mabigyan ng atensyon ang kanilang abilidad at kakayahan na makapag-ambag sa pagbuo ng lipunan. Po tayong tulungan sila nang sa gayon we focus on their abilities and not on their disabilities. Malaki rin po ang magiging kontribusyon at may iaambag nila sa ating lipunan. Let us maximize the skills that they have so that they could also help us in nation building. Para si Zero TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.